So bagong lahat, mali pala ako ng report kanina kay Anthony Davis, biglang hindi na nagpa-opera. So inaasar ngayon ng Thunder ang San Antonio after nilang talunin. Nagpatugtog pa ng tambol. Nilagay kasi sa starting unit ngayon si Wemby, 28 minutes pa rin, pero 17 points at 7 rebounds. Binabata niya pa rin si Chet Holmgren. Nadakdakan na, nasupalpal pa na base sa mga fans parang sinasadyan targetin ni Wemby si Holmgren kapag naglalaban yung dalawang teams. Kaso talo ang Spurs kontra sa Thunder. Tinawag namang villain ng mga fans ng OKC si Wemby. Kahit kasi tinalo ng OKC ang San Antonio ngayon at sila pa rin ang number 1 team sa buong NBA. Sa regular season series, panalo ang Spurs. Ang San Antonio ang isang team na tumalo so far ngayon sa OKC sa isang series ngayong season. Aminado din si Wemby na hostile territory sa kanya ang OKC Thunder dahil merong mga fans doon na minumura talaga siya. Dahil yon sa rivalry nilang dalawa ni Chet Holmgren na parang hindi na ganong kainit ang labanan nilang dalawa. Nag-champion na si Holmgren, na unahan niya na itong si Wemby, hindi rin makaungos itong si Wemby pagdating sa awards dahil sa injury. Pinupwersa ng NBA media na magkaroon ng rivalry yung dalawa. Kaso si Holmgren parang wala ng interest. Si Wemby na lang yung pinepersonal si Holmgren. Aminado din doon si Wemby dahil naunahan siya mag-champion ni Holmgren. Sa ngayon, positioning na lang sa playoffs ang aabangan nilang dalawa kung magtatapat ba yung San Antonio at itong OKC dahil tapos na yung series nila sa regular season. Nasa minutes restriction pa rin si Wemby, under 30 minutes. Sa last quarter, lamang ang OKC ng 13 points. Nilabas nun si Wemby ng nasa 4 minutes mahigit. Nakalamang ang OKC ng 17 points. Pagbalik ni Wembanyama, na hindi rin pinatagal si Wemby dahil hindi na rin naman mahahabol yung lamang. Nasa injury management pa kasi si Wemby kaya minamanage pa yung minuto niya. Ang Bucks naman, tambaks din versus dito sa Minnesota. Mukhang inaayawan na ng sarili mga fans ng Bucks si Giannis. 139-106 para dito sa Minnesota. Walang Anthony Edwards dahil sa injury sa paa. Wala din si Rudy Gobert. Si Nash Reed ang nagsentro sa kanila na merong 19 points. Si Randle naman 29 points. Base kasi kay Giannis, kapag binu siya ng mga fans, gagante rin siya. Kaso ang nagbu sa kanya, mismong fans ng Milwaukee Bucks, na unusual na gagantihan din ni Giannis. Parang kakaiba na rin yung ginagawa ngayon ni Giannis habang papalapit yung deadline . Kakasabi lang niya nung isang linggo na kahit anong mangyari, hindi siya aalis ng Milwaukee Bucks. Pwera lang kung mismong team ang mag-aalis sa kanya dahil wala naman siya magagawa, employee lang siya. Sa loob ng isang linggo, kinall out niya yung kanyang mga teammates na frustrated na siya talaga. Ngayon naman, mismo mga fans ang binabalikan niya. Mukhang pinupwersa niyang umalis ng Milwaukee Bucks pero hindi siya nagre-request ng trade. Parang ganito yung ginagawa ngayon ni Ja Morant sa Memphis . Hindi naman inaaway yung fans pero parang inaaway niya yung kanyang coach. Natapos din ang losing streak ng Lakers kontra sa Atlanta Hawks. Balik na sila sa Win Angeles Lakers. Binawian nila yung Atlanta Hawks na dati tinambakan din sila. Ang lakas din pala ni Ayton kapag masipag . 17 points at 18 rebounds. Naka-jackpot pa nga. Times 5 kasi si Ayton kapag naka-double-double. Kalimitan may kasama pa dapat yun . Pero isa lang ang nilagay talaga sa kanya. Maka-double-double lang siya times 5. Kaya jackpot pa rin. Tapos times 3 pa sa LA. Dapat pala tinodo ko na . Mas mataas kasi ang bigayan kapag 1 day prior bago yung game. Kumpara sa ilang oras na lang yung natitira, magsisimula na yung game. Naka-jackpot pa nga kay Ayton. Tinablan pala si Ayton ng mahiwagang sulyap ni Lebron. Nabasagan pa nga ng kinabukasan ton si Ayton. Samantalang si Lebron, another 31 points, 9 rebounds at 10 assists. Si Luka naman meron 27 points at 12 assists na may combine silang dalawa ni Lebron na 11 turnovers. Si Bando hindi naman nangitlog ngayon. 16 minutes, 3 points, 2 attempts, 1 rebound at 1 assist. Pero si Dalton muntikan pa mangitlog, 15 minutes, 2 points, 0 na lahat ang stats. Hindi kaya nag-usap tong dalawang to. Mukhang nakita rin ni Ayton yung mga memes na naglabasan ngayon na ginawa siyang content ng mga ex-NBA player. Lalo na si Markieff Morris na nagla-live ngayon na dating ka-teammate ni Luka. Base kay Morris, wag di manong matakot si Ayton sa sulyap ni Lebron. Matakot siya kapag si Luka ang napaisip na bumalik na naman yung Portland Ayton. Dahil dati pinapanood nila itong si Ayton kapag nakakalaban nila at napapakamot na lang ng ulo si Luka. Saka si Lebron naglaro din ng back-to-back game. Kung nagkataong tinamad na naman si Ayton at si Luka ang nainis sa kanya, malamang dun talaga siya ma-trade.
Dahil si Luka ang isa sa mga player ng Lakers na nagsabi na isa sa great addition si Ayton sa lineup nila at excited siyang makakasama sa team kahit pa hindi maganda yung nakikita niya dati sa Portland.